Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Opisyal nang naghain ng Certificate of Candidacy para sa kanyang re-election bilang 1st District Representative ng Leyte, si House Speaker Martin Romualdez. Inihain ni Romualdez ang kanyang COC sa tanggapan ng COMELEC sa Tacloban kasama ang ilang local officials gaya ni na Governor Jericho Petilla, Vice Governor Leonardo Javier, 2nd District Representative Karen Javier at iba pa. Sakaling manalo muli, pagtutuon ng pansin ni Romualdez ang pagpapalawak ng educational programs, pinabuting healthcare service at infrastructure development sa Leyte. Bilang House Speaker, naipasa sa kanyang panunungkulan ang ilang landmark laws gaya ng SIM Registration Act, Maharlika Investment Fund, New Agrarian Emancipation Act at iba pa. 42 party list organization ang tinanggal na sa listahan ng COMELEC para sa darating na 2025 national at local elections. 11 dito ay pigong sumali sa nagdaang dalawang eleksyon gaya ng Abyan Ilonggo, Melchora at Nactodap. 32 naman ang tinanggal sa listahan matapos mabigong manalo sa huling dalawang eleksyon gaya ng Ako Bisdak, Anak Pawis at Partido Lakas ng Masa. Bago nito, una nang inanunsyo ng COMELEC na may mahigit 40 party list ang kanilang inaccredit para sa darating na eleksyon. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, hugot ang pag-awhag karon sa Public Safety and Security Office kon PSSO ngadto sa mga barangay nga makig-alayon kanila og mutabang sa pagmonitor sa mga dike sa ilang lugar. Sanglit hugot nga ginabawal ang pagtukod og illegal nga struktura nga mamahimo makakompromiso sa kalsada o sa kalidad ug integridad sa dike. Sumala ni PSSO Head Angel Sumagaysay, importante ang kolaborasyon sa barangay ug PSSO ubos sa Davao River Patrol and Coastal Monitoring Program. Dugang pa ni Sumagaysay nga mandato pa kini sa kanhi Mayor ug karon Vice President Sara Duterte. Sanglit na kung risgo ug peligro ang dala sa pagtukod illegal nga struktura sa dikes, ilabi pa kung makasinati og dili maayong lakat sa panahon. Sa datos sa PSSO, anasa 13 ka illegal structures ang nadismantel gikan Enero hangtod Setyembre ning tuiga. First, nag-coordinate sa purok leader and then sa barangay captains o sabay nga dibisitahan, sila mismo nakakita na delikado gid ato ang mga dikes. Malampuson nga nabalik sa kalasangan ang tulo ka Philippine Hanging Parrots sa pagpanguna sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 12 sa Matalam, Cotabato Province. Among mga langgam dunay local name nga kulasisi. Gideklara sab kini nga critically endangered species sama sa mga Philippine eagle. Sa report sa Senro Matalam, giturn over sa usa ka concerned citizen among mga kulasisi birds. Nasayran sab nga gibaligya kini sa kantidad nga 1,500 pesos. Human masiguro nga anaa sa saktong kondisyon. Ang langgam gibalik na kini sa kalasangan nga layo sa hulga ug peligro sa illegal wildlife trade ug pagdakop kanila. Ang Philippine Hanging Parrot mo ang pinakagamay nga species sa parrot sa Pilipinas. Parayon sab ang kampanya sa mga otoridad nga protektahan ug pasagdan sila nga magpadaghan sa ilang populasyon sa kalasangan. Huwag mo kadto ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.